Huwag tayo sumuko at magsawang magdasal. Ako po si Father Eric Arada, mula sa Si Diyos ng Lipat Puraparaco, Parokya ng Santa Clara, dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at talakbay sa ating buhay panampalataya at patuloy ang pagninilay at paglagada ng salita ng Diyos. Ngayon pong linggo ay pandaigdig araw ng mga lolo, lola at mga matatanda. Sila'y may halaga para sa atin lahat. Sa ating gospel ngayon ay tungkol sa panalangin. Ang pagdasal ay karaniwang gawain ng tao. Kahit mga hindi naniwala sa Diyos ay minsan nagdarasal. Maraming klase ng dasal. Meron sa mga Hindu, Buddhist, Muslim at mga Hudiyo na alaw na mahalaga ni Jesus. May batas at patakaran na sinusunod kung paano at kailan magdasal. Pero nakita nila kay Jesus na kakaiba siyang manalangin. Matindi, malalim at makapangyarihan. Pero personal klase ng panalangin. Kaya hiniling nila ang sekreto at paano siyang magdasal. Tinuturuan sila ni Jesus ang dasal na Ama namin. Isang makapangyarihan na dasal at modelo para sa lahat ng Kristiyano. Itong panalangin ng pagkakaisa at isang dasal na parehong tinadasal ng lahat. Tatlong bagay ang pwede natin mapagnilayan sa dasal nito. Una, ang pagiging malapit at personal. Pag nagdasal ang Kristiyano, tawag niya ay Ama. May malapit tayong ugnayan sa Ama na sa kanyang anak na Jesus. Tinuturan tayo ni San Pablo Apostol kung paano tayong makipag-usap sa Diyos. Gaya ni Jesus na naging bahagi tayo ng buhay ni Jesus pamagitan ng sakramento ng binyag. Tayo naging anak ng Diyos nung tayo ay binyagan at may malapit na ugnayan sa Diyos Ama. Pangalawa, ang dasal ng Ama namin ay nagturo sa atin kung paano sumuko. Sa una, paghiling natin sa Diyos ay pakilala sa pangalan ng Diyos at ang kanyang kaharian. Binibigay sa atin pangangalaga at kalinga sa atin ng Ama na sa langit. Hindi man natin alam kung anong nangyayari sa ating buhay, pero alam natin, nagtitiwala tayo sa kagandang loob ng Diyos. Akala ng ibang pagtawag sa Diyos ay parabang genie na sa loob ng bote na meron mga wishes na pwedeng ibigay sa atin ng Diyos na tayo masusunod. Hindi ganyan magdasal si Jesus. Sinuko niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. Ang panguli, ang pagtitiwala lagi sa plano ng Diyos. Iniisip ng Diyos lagi ang kaputihan para sa ating lahat. Ang tugon ng tao ay dapat manalangin lagi, magtiyaga at hindi nagsasawa. Gawin natin lahat bahagi ng ating gawain araw-araw at buhay natin ang pagdarasal, pagsamba, pasasalamat, paghingi ng tulong, pakikipag-usap, paghingi ng tawad, pagsunod sa kanyang kalooban. Lagi siya naghihintay sa atin. Sana ganin din ang pananabik natin sa Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, sumasilayan ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupang para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming makasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahinto sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.